Yes, Father, oh God, your name is power, Jesus. Your name is healing, oh God. Lord, we believe, Lord Jesus, that your presence is in this place right now. Come on, church, let's bow our heads and pray. Our Father in heaven, we thank you for your faithfulness in our lives. Lord, you are so good. You are amazing, oh God, because of your loving kindness, care, and protection. Kaya nandito kami lahat ngayon, Panginoon, upang sambahin ka. Sambahin ang pangalan mo, Jesus. Today, Lord Jesus, we call your Holy Spirit to guide the service. And may you accept all our sacrifices of worship from now till the end of our Sunday service, Father, oh God, because this is for you alone, for your glory. And we also ask, Lord Jesus, for your forgiveness, so that, Lord, we will become acceptable sa iyong paningin, Panginoon. Lord, let your word, oh God, speak to every soul today. And may your name be glorified forever and ever. And Lord, we ask, please give everyone, Lord, peace right now para makakuha sila, Lord, sa iyong salita, O God, sa mensahe mo para sa aming Panginoon. Let peace be in this house of worship in the name of Jesus. And every ears will be open and be willing to accept the truth of your word, O God. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Thank you for your power, that you will empower all of us here, O God, as your leaders of leaders, Lord. Thank you, Lord. Today we also ask, O God, for the healing of each one. Ang mga sakit ngayon, Lord, they feel this discomfort. O God, that we are so thankful na binigyan mo sila ng lakas, Panginoon, para makapunta dito at marinig ang iyong salita. Lord, we pray for healing, Lord, upon them. Bless their good health, Lord, in the name of Jesus, Father. And even, Lord, ang mga naiwan sa bahay ngayon, Panginoon, Lord, we pray that you will touch their bodies right now. We believe in your healing power, O God. Thank you, Lord, na ma-receive nila ang healing mo, Panginoon, because of your love and mercy, your grace, O God, yun sa kanila. And, O God, we remember our government. Lord, you know, O God, what's happening inside our government. We entrust you, Lord, and we pray for this mga servant leaders na sila mismo, O God, they will have relationship sa iyong Panginoon, because we are really praying for a godly government, O God. Lord, we pray that you will speak to these mga officials, O God, and they will become, Lord, mga God-fearing na mga politicians to serve you in spirit and in truth. Father, we thank you. We give back all the glory, highest adoration to you. In Jesus' name, amen. Good morning, everyone. Good morning. Kamusta po ang ating week? No, for sure, madami tayong mga pinagdaanan for the whole week. Pero laban lang kasi napanalo na tayo ng Panginoon. Amen ba? Amen. So bago tayo puntan sa ating main point ng ngayong umaga, let us welcome our first-timers. Meron ba tayong mga first-timer ngayong umaga? Pwede ba natin makita ang mga kamay sa mga first-timers nila? Wow! Pakitaas ang kamay. Itaasan mo natin. You don't need to stand. Wow, praise God. Narinig ko kayo kay Ma'am si Jane na meron tayong isang buong pamilya na nandito ngayon. No? Praise God! Indeed, no, CCFI Kulolong is a spiritual home for every family. No? Amen. Praise God. How about in this row? Meron ba dito? First timer! Okay, how about here? First timers? Meron? Taas na natin ang kamay natin. Huwag po tayo mahiya. First timers? Okay, go sa gilid. Meron? First timers? Okay, pang-amiba, no? Malaking pang-amiba. Praise God. Second timers! Oh, praise God. And timers! Woo!
feel at home. No? At ibukas mo natin yung ating mga ears at ang ating mga puso. Because today is... Walang matutulog. Yes. It is a friendly reminder to everyone. You know na, ano yan siya, no? May struggle sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Makatulog tayo dahil sa sobrang ganda ng boses ng Panginoon through His Word. But please, focus po tayo para ma-receive natin ang mensahe ni Lord. Amen ba? Amen. So today is April 14, the second Sunday of the month. Tama ba ako? So ngayon po natin sisimulan ang series ng Full Armor of God. Are you excited? For sure, iba dito familiar na ay full armor, yun siya. Last Sunday, si Dad said, nung nagkaroon tayo ng introduction, na pinaliwanag kita sa atin kung ano ba meron sa full armor of God. Okay, so this time, ngayong araw, magsisimula tayo na ipaalam, no? We will dig deeper into this full armor of God. Basahin natin muna ulit yung Ephesians chapter 6. Can you all stand? Sige, let's read together. 1, 2, 3, go. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Amen. Praise God sa word ni Lord. Pwede na po tayo umupo. So, nasa unang serye tayo ng armor of God. Ito yung mga balutin. No? Balutin ng Diyos or coverings of God. Sige, pakita natin. Yan, no? Nakita ninyo, no? Ang full armor. No? From head to foot. No? Ang armor of God is actually a metaphor. Pag sinabi natin metaphor, symbolic din siya, no? Ito yung ginamit ni Paul, itong ginasulat niya pa ang Ephesians. Kasi during that time, nakakulong si Paul sa Rome. So habang siya ay nagsusulat ng letter, no, para sa mga believers ng Ephesus, nakita niya yung mga gwardiya na nakabantay. No? And he noticed, ito ang mga kasuotan ng mga soldiers. So nakita niya na, ito yung kanilang damit, no? What they are wearing to protect themselves. At syempre, isa na dito ang belt. Ito, no? Ganda ng belt natin. No, glory to God kay Lori and Jingoy for working together. No, para sa belt natin na ito, no? Sobrang ganda. Pero hindi ko na-isuot kayo. Medyo masakto. Ayan, malaki sa akin. No, ito yung belt. Okay? So nakita niya ang belt. Sinturon sa Tagalog, paha sa Ilonggo, bakos sa Bisaya. Kompleto na. Ano sa mong sing? Sa Ilocano ang sinturon? Sinturon man. Sinturon man? May man lang. In addition, sinturon man. Okay? So ito, no? Ang bakos. Okay. So ito. For sure, ng iba dyan, merong suot na bakos. So let's have the title of the preaching today para masimulan na natin. Can we all read? Year of transition, armor of God, belt of truth. Okay. So ang ating key text, ako na lang magbasa nito. Ephesians chapter 6 verse 14. Sabi po ng salita ng Panginoon, stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Ayan. No? Sabi niya, putting on the belt of truth. So ano ba talaga ang purpose ng belt? Alamin muna natin. Okay? So ang purpose ng belt, number 1, to secure or hold up clothing. No? Yung, lalo na ang mga lalaki, meron talaga yan silang belt. Di ba mapansin natin yung mga pantalon, meron talagang belt holder, no? Para masakto talaga sa kanila ang pantalon. So ito is, wala siyang belt holder, pero naka-design naman siya na merong belt. No? Para
body. So that's the reason why nag-ano ako. Okay. And second one, to carry objects, tools, or weapons. Nakita niyo dyan sa image, sa picture natin, na may yung uniform ng police kasama yung belt. Yun yung naging holder ng kanilang mga weapons. No, yung baril, yung gloves, kutsilyo siguro to, at saka posas, and everything ng mga weapons. Yes, flashlight din, para makita ang kriminal. Lahat-lahat ng mga importante ng mga weapons. Number 3, to define or emphasize the ways. Sino ang mga nakadress dito na may belt? Diba? Nilalagyan natin, alala ko si Mamsi, naghanap siya ng belt niya. Nung nakadress siya. No, it is to emphasize our ways, no? Para magkaroon naman siya ng hugis, no? Or what we call this one, shape, no? Yung ating katawan, para maganda naman tingnan. Pero noong unang panahon, ang belt ay tinatawag na cingulum militer. No, ito yung tawag sa belt. Ito yung ano nila, yung belt nila. A piece of ancient Roman military equipment in the form of a belt decorated with metal fittings, worn as a badge of military status by soldiers and officials. So itong ano na to, itong sinturon na to, it is to worn at all times. So ginagamit niya na ito siya, even off duty. So ibig sabihin, kahit tulog pa na sila. No? Pag soldier sila, kahit tulog, suot-suot nila yung belt na ito. And then only soldiers were allowed by law to wear this unique belt. Parang sa mga police, no, sila lang allowed na isuot yung belt na yun kasi nga meron yun siyang naka-attach, no, na mga weapons. Tama ba? Okay, so other example dito sa badge na nabanggit dyan. As a badge, no, yung sa mga boxer. Diba nakita niyo sa boxer parang ganito din, na meron silang belt. Kasi yung belt nila, pinapasa nila doon sa champion. Diba? Pinapasa-pasa na ibig sabihin, siya na yung mataas yung ano, no? Mataas yung rank. No? Naging champion na siya. Ang sa karate naman, or martial arts, nalalaman ko sa brother ko noon kasi ano siya, karate kid siya noon, no? Black belter. No? So mataas ang ano mo, no? Mataas ang pinalalunan mo, yun din yung belt mo, no? Black or green. So yun, no? Naging badge siya, no? Or status by soldiers and officials, and even ang mga athletes, no? Mga players. So the belt of a Roman soldier in Paul's day, hindi lang yan siya, no? Basta-basta na leather, no? Leather strap. Tingnan niyo, oh, kahit belt lang yan siya, it is well decorated. Grabe si Lord, no? Hindi lang siya simply na belt. And it is made of metal. No? It was a thick, heavy leather and metal band with a protective piece hanging down from the front of it. So meron pa pala siyang ano, yung parang design pa. Okay? Bling-bling. Bling-bling pa. So the belt held the soldier's sword and other weapons. Napansin niyo yun, di ba, dyan sa ano, sa picture, nakasuksok ang sword, no, sa belt. So kahit ang ano nila, oh, yung kanilang pouch, no, sinasabit din nila sa kanilang belt. So nagiging holder talaga siya ng everything na kailangan nila. Kaya no, that time, si Paul is nag-remind sa mga believers. Tayo yung mga believers, di ba ngayon sa panahon na to? Amen ba? So kasama na din tayo dito sa reminder ni Paul. Sabi niya, we are also soldiers of the Lord Jesus Christ in spiritual warfare. Okay? So tulad ng pinanood natin last Sunday, no, sa preaching with Dadsi, kung nandito kayo last Sunday, napanood natin yung video kung paano magsunod-sunod ang kaaway sa spiritual realm, no? Mga demonic spirit, mga alalay ni Satan, no, na nagasunod-sunod din sa mga tao na wala sa iya. Yes, mga minions. Ano pa ang tawag yan sa kanila? No? So, in spiritual realm, hindi natin yan nakikita. Pag sinabi natin spiritual realm, kala natin okay
okay lang na nagbukot siya, okay lang na umiyak siya at nasaktan siya, yun pala, meron nang may nag-torment sa kanya na demonic spirit. So ito yung reminder po sa atin na dapat natin tandaan. We are soldiers of the Lord Jesus Christ as mga believers. So, kailangan natin isuot, no? Gamitin ang belt na ito, no? At all times, which is the belt of truth. Kasi nga merong spiritual battle na nangyayari. Sino mga mamilig sa horror today? Ito ang ano, no? Ang reality ng horror, yung mga pinapanood natin, pang ano lang yan, no? Pang deceive lang yan. Pero ang totoong nakakatakot is yung wala ang Panginoon sa atin because the enemy will keep on following us. Amen ba? No? So wearing the full armor of God is to protect ourselves from the attack of the enemy and also to fight the enemy using the word of God that we apply in our daily lives. So belt pa lang ito ha? Belt pa lang ito. Ano pa kaya kung full armor na? Diba? So meaning talagang total protection, no? Pag full armor. Sobra pa siya sa 350 SPF. Asa si Charles? 350 SPF skin protection sa inyo. No? So, ito is belt pa lang to. So, we will know more about sa mga full armor. Pero, sino ba ang ating kaaway? Alam niyo na kung sino talagang kaaway natin? Sino? Satan! Yes, it's Satan. No? Let us be reminded today, as soldier of Jesus, tayo po ay hindi nakikipag-away sa tao. No? Hindi tayo nakikipag-away sa tao, kundi sa kay Satan at ang kanyang mga alipodes, ang tawag dyan, alipodes. So when someone is keeping on doing things, no? Doing things against you sa pagiging Christian, persecuting you as a Christian, don't hate them. No? Habang binabasa ko ito, habang binastudy ko na, ayaw nga ano. Kasi sometimes, no, hindi nilalayo na natin yung ating sarili sa ating family members. Diba? It is because they keep on questioning our faith. Ganyan, iba na tayo ng church, iba na tayo ng faith. Instead, we rebuke the spirit that is behind, no, behind them. Behind that person. Kasi hindi sila yung kalaban natin, kundi yung spirit na sige, ano sa kanila, nung uhit, nalaan na naman si born again, oh, alive, oh. No? Kasi nga, Satan, no, is using them because blind pa sila sa katotohanan. Amen ba? So, gagamitin sila ni Satan as a tool. No, they will be, what do you call this one? Tormented sila, no, in spiritual realm. So, syempre, tayo ng mga believers, tayo talaga ang target ng enemy. Okay? So, tulad na nabanggit sa introduction of the armor of God last Sunday, no, sa Ephesians chapter 6, verse 12, basahin natin ulit, go! For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. So, klaro na tayo dito ha, na ang atong nakaaway kay si Satan at ang kanyang mga alalay, no? Ang mga demons. Pero glory to God, no? The good news, binigyan tayo ni Lord ng spiritual armor. Salamat natin ang Panginoon. Because of this, na mga spiritual armors at one na ang belt, no? Belt of truth. Ito yung ating shield sa atake ng enemy. Amen ba? Amen. So, tulad ng mga soldiers, itong mga soldiers na ito is hindi sila pupunta sa battle na hindi nila suot-suot ang kanilang full armor. So, ang gusto din ng Panginoon is isuot natin yun because without God or apart from God, we cannot do anything. Amen ba? We can do nothing talaga, no? Pag wala ang Panginoon. So, hindi natin pwedeng sabihin na, sige Lord, bukas na lang kita. Bukas ka na lang sumama sa akin, ako muna ngayon. No, because there is an enemy. Amen ba? Amen. So, ang full armor of, the full armor, no, ma-imagine natin sa isang away, no, sa soldier, kapag hindi yan
kompleto, merong part ng body niya na exposed sa danger. Amen ba? Diba? For example, ito, belt of truth. Kung sa physical, sa world na belt, pag wala ang belt sa soldier, ano mangyari sa kanya? Pag tinusok siya ng espada, ano mangyari? Ma-50-50, no? Or pwede, ma-dead on the spot siya. Because etong tiyan natin is, ito din yung isa sa mga pinaka-sensitive part ng ating body. So, i-ano na lang natin yan, no? Isipin natin in spiritual realm. No? When the enemy attack us without the belt of truth, pwede tayo mamatay spiritually. Amen ba? Amen. So, tulad niyan, no? Mula ulo hanggang paa, ang soldier ay fully protected. So, dapat ganun din tayo. Sa atin, no, as soldiers of Jesus Christ, huwag natin kalimutan ang ating armor of God. Tulad na belt of truth. Siguro kayo isip, ano ba itong ano? Belt of truth. Belt of truth refers to the truth of scriptures. Alam mo yung scriptures? Ang salita ng Panginoon, no, na nakasulat sa Bible. Ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo. Ayan. O, nag-asaw kay Edison nito, translation. Kamatuuran sa pulong sa Ginoo. No? Ang belt of truth. So, what is the truth? The Word of God. Let's read John chapter 17, verse 17. Go. Only by the truth, teach them your word, which is the truth. Amen. So, the verse from the Bible, itong verse na to, ito yung time where Jesus prays to God to sanctify His disciples by His word, which is the truth. Alam po natin, no, na in this world, we cannot trust everything. Tama ba? No, lalo na ngayon, no, modern na masyado. Hindi lahat ng mga narinig natin at nakikita ay totoo. Tama ba? Hindi lahat ng tao ay mapagkatiwalaan. Tama ba? No, tama. So, lalo-lalo na ngayon sa Songmen. Diba? Merong mga tao na gumagamit ng pangalan na hindi sila to scam other people online. Kaya, talagang ano siya, no? The world is now living in lies and deception. No? Tapos nilo-normalize ito ngayon. Fake stories, fake news, tapos ang mga tao, hala. No? Naalala ko yung balita no, na may nangyayari pala sa US, yung eclipse. Yung eclipse na yun, marami pala ang nag-offer ng kanilang mga life as sacrifice. Nakita ko sa inyo, meron pala nangyayari dun sa US. Kasi naniniwala sila na yung time na yun is ang end times. So meron pa parang na-deceive. No, sa gano'n na mga balita, mga information na nahagilap nila from other people, na mga ano din, no, na mga trolls, no, na gusto lang nila na mag-harm ng ibang tao. So yung iba doon is merong isang family na pinatay niya yung kanyang wife, no, at yung kanyang mga anak ay hinulog niya sa sasakyan. No, yung balita. Because iniisip niya na talagang end of the world na. Kaya pala nakita ko sa comment na, so hindi pala tama yung prediction, yung may mga ganun-ganun sila. So nagulat ako doon na meron pa pala na di-receive after everything. Diba? Ang dami na natin pinag-aanan ng mga balita, ng mga lies, no, mga fake news. So dapat, ano tayo dyan, no? Aware tayo. And then, meron din stealing someone's identity, no, tulad sinabi kanina. And even, no, mga bagay dito sa mundo is hindi natin pwedeng pagkatiwalaan talaga. Pero ang salita ng Diyos, 100% dapat natin pagkatiwalaan. Hindi ba? It is because tayo mismo nakita natin yun na nangyayari siya. Diba? So, it is better to trust God than man. Amen? So, tayo lang yung minsan, di ba, na we still doubt God's word. No, kahit napaulit-ulit na, nag-pray. Lord, I pray for healing. Tapos, na-heal ka na. Yes, Lord, thank you for the healing. Tapos, nagkasakit ulit. Ma-heal mo ba talaga ako, Lord? After everything. No, meron tayong gano'n na di ba, mindset. Kaya pala, ang Bible, same lang kung ano yung mga sinabi ng Panginoon
Panginoon, hindi siya nagbabago. Until now, it's still the same because ang mga tao, same pa rin ang mag-isip. Diba? Naalala niyo ang mga Egypts, mga slaves? Nung dinala na sila ni Lord, God was there with them, na nag-lead sila na papunta sa promised land. Ano ang nangyari doon? Papalit-palit sila ng kanilang isip. Tama ba? Papalit-palit. But then, ang word ni Lord is still the same. No? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe pala ka-patient ni Lord, no? Kasi tayo, pag marinig lang natin yung family member natin na paulit-ulit magtanong, uy, ano yung ano? Ay, ilang beses ko na sinabi sa'yo, paulit-ulit, ganyan. Ganito nga, gawin mo, ganyan. Pero ang Panginoon, okay lang sa Kanya paulit-ulit. Ang importante is ma-sure natin ang ating relationship sa Kanya. Amen ba? Okay. First is the Word of God is powerful. Nabilong to siya sa truth. So the Word of God is powerful. Let's read Isaiah chapter 55 verse 11. It is the same kind of word. I send it up and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to. And it will prosper everywhere I send it. No, I send it. Amen. So lumipas ka ng panahon, magbago man ang kanyang feeling sa'yo. Mawala man siya sa feeling mo, pero ang salita ng Diyos ay nandyan pa rin at hindi magbabago. Amen. Kaya nga, it is very important na tayo na nakakaalam na ng salita ng Panginoon, ng truth ni Lord. Pag may problema tayo, ang gagawin natin, balik tayo sa Word ni Lord. No? Pag madapa, bangon, balik sa Word ni Lord. No? Amen. No, let's really make this a habit as soldiers ng Panginoon. Because the enemy will do his best para steal yung ating peace. No? To steal, kill, and destroy our peace. Kaya dapat habit din natin yung mag-declare ng Word ni Lord sa life natin. Amen ba? Kaya nga kung may problema, all the more na devotional. Kasi diba, tanggalin natin yung mindset ba na minsan, pag may mga problema tayo, tatampo tayo kay Lord. Kahit na consequence naman yun sa natin, sa mga choices, no? Nagtatampo tayo kay Lord, so hindi na tayo nag-devotional, nawala na tayo ng gana. Kaya hindi natin narisip kung ano yung kanyang payo sa atin. Okay? So, yun, yung dapat ang gawin natin as mga anak ng Panginoon and soldier of God. At kung magkasala man, nagkakasala tayo paulit-ulit, then, the more natin ilapit ang ating sarili sa Panginoon. Hindi yung nagkasala tayo, aalis tayo at hindi na tayo magpakita. Kailangan talaga ilapit natin ang ating sarili. All the more kay Lord, we humble ourselves to God because we need His help. Amen ba? Amen. Kasi kung ganito tayo, we still come to God. Kung naalala yung story ni David, diba? Gusto ni Lord na ganun tayo na if we did something wrong, lapit ka agad tayo sa Panginoon. Because He is our Father. He will not condemn us, but He will accept us over and over again. Naniwala na tayo sa truth na to? No? Amen. So, malungkis na lang natin, di ba? After we pray to God, after we ask forgiveness, nag-change na yung atmosphere natin. Di ba? If we change, everything changes. So, ano pa ba ang tinuod? The Word of God is active. So, let's read Hebrews chapter 4, verse 12. Go. The Word of God is alive and active. It is sharper than the two-edged sword, cutting between soul and spirit, with all joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. About this word, tayo ang patunay that the Word of God is alive and active. Bakit? Because we have our own testimonies. Amen ba? Amen. No? Every day na gina-process tayo ni Lord, mayroong pagbabago na nangyayari sa atin. Tama ba? Diba? In every situation, makita natin na, kaya pala nangyari yun sa akin. Gusto ni Lord na maging
ganito ako. Okay? So, meron tayong talaga na nakukuha doon, no, sa process na ginawa ng Panginoon sa atin. At nakita natin na talagang buhay. No? Buhay ang kanyang salita. Nakikita natin kung paano siya mag-rebuke sa atin. Diba? May mga rebuke si Lord sa word niya. Kung mali tayo, nag-encourage naman siya kung down tayo. At nag-motivate so we can continue doing right. Ang word ni Lord is actually love letter niya yan sa atin. No? It is full of love, no? Mercy and grace. And of course, reminding us every day na tayo ay talagang mahal ng Panginoon. Kaya nakikita natin ang mood ni Lord. Kaya yan ang katabi mo. Sige, tingin tayo sa katabi natin. That's the reason why nandyan ka ngayon. Nandito tayo ngayon. Because ang word ni Lord sa ating buhay ay alive and active. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, the belt of truth refers to Jesus because Jesus is the truth. No, God is a God of truth. Let's read John chapter 14, verse 16. Go. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So, 14:16. Yes, it is very clear in this statement na 14:6. Okay, okay, correct natin. John chapter 14, verse 6. So, yun yung sinabi ng Panginoon, no? It is very clear na na kay Jesus mismo nagaling na siya hindi dapat kagwala na sa iban. No? There's no other bridge. Hindi mo na kailangan na ipasa ang prayer mo. No? Pwede ka mag-request ng prayer request. No? Pwede mo i-share ang prayer request mo. Pero kay Jesus dapat natin yan. No? Ipaabot. So let's go always directly to Jesus. Amen ba? Amen. Jesus is the truth. Why? Because Jesus is a God of truth. Number one is, His word is always the truth and it's impossible for Him to lie. Naniniwala ba kayo? No? Amen. Sa Hebrews chapter 6, verse 18, sinabi dito, so God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to Him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. So let us be reminded that God is the author of truth. No, truth talaga ang totoo, no, ang mabuti, ang good, no, galing talaga yan sa Panginoon. But the enemy will always use the truth against us. Okay? So ang enemy, gagamitin niya yung opposite sa truth. No, at yun ang ibabato niya sa atin. For example, sinabi na ni Lord, diba, sa word niya na love niya tayo, ilang beses. No, pero may nag-whisper sa atin. No, nag-whisper ang enemy na, ay, hindi ka lang ni Lord, uy. No, pinabayaan ka niya dahil yan ang situation mo ngayon. No, nagkakaganyan ka dahil hindi ka love ni Lord. Pero, ang sinabi ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. Diba ang enemy? No, mag-whisper sa atin, ay, pinabayaan ka na ni Lord, uy. Kaya nagkagulo ang buhay mo. So, yan ang ibabato ng enemy sa atin. No? The opposite of the truth. Sabi sa Numbers chapter 23, verse 19, God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? So magmuni-muni tayo sa sinabi ng Panginoon dito sa Numbers 23:19. Wala ba talagang nangyari sa life natin na nakita natin ang Panginoon? Diba? Isipin na lang natin. Yes, marami tayong mga problema, may pinagdadaanan, pero wala ba talagang ginawa si Lord sa buhay natin? Marami. Kailangan natin yun. No, i-remember. Okay? Lalo-lalo na yung mga testimonies natin nila. Kasi minsan hindi na natin naalala. No, because of our present situation. When it comes to the Word of God, na nababasa natin sa Bible, kung anong promise meron si God sa Bible, sa Word niya, if we believe, it will
will surely happen. Amen ba? Sabi nga, di ba, promises are made to be broken. Pero ang promise ni Lord kailanman hindi mabubroken. Yes, because it is already written. Nakasulat na yan. Para sa Panginoon, wala nang bawian. No? 100%. No? Nakaseal na yan siya by the blood of Jesus. Amen? Amen. Kaya lang nire-require ni Lord na have faith. No? Paano nangyari yan sa buhay mo? Kasi di ba ang faith na sinasabi ni Lord is trust. No? It's just another term for the word trust. Kailangan magkaroon tayo ng trust. Alam nga naman, di ba? Kung wala tayong trust kay Lord, tapos hinihingi natin yung isang bagay na mangyari sa life natin. Tapos nangyari yun, kaya ng glory yun. Di ba? Kung hindi natin sabihin, ay, si ano siguro yun? Si Mang Kipweng. Ano sa akin? No? Kasi wala pa tayong trust kay Lord. So pag may pagsubok o problema, no, kailangan ibigay natin ng todo ang trust natin kay Lord. Amen ba? Amen. So ano pa ang totoo? Of course, the truth will set us free. Let's read John chapter 8, verse 32. Go. And you will know the truth, and the truth will set you free. No? Amen? Palakpakan natin sa Lord. Because we know the truth, na free tayo, no, sa lie ng enemy. So kung si Jesus ang truth, dapat alam natin na si Satan is the father of lies. So hindi siya dapat pagkatiwalaan. Amen ba? Hindi natin friends si Satan. Kaya minsan, parang friend pa natin si Satan kaysa kay Jesus. No? Cancel in Jesus' name. No? Siya ang ating enemy. Sabi nga sa John chapter 8, verse 44, no? Ito, John chapter 8, verse 44, ito yung open rebuke ni Jesus para sa mga religious people, no? That time, who are leading others to hell. No? Na kung ano-ano nila pinapakambal sa mga tao ng mga lies. They even reject the message of the Lord at inakusahan pa siya. No? May mga sinabi pa sa kanya na kung ano-ano ba. They insulted Jesus na parang anak siya sa anak siya sa labas. Kasi nga, di ba, he was born in spirit, no? Si Jesus. So that we should know na si Satan is also, is of course the father of lies. Ayan. So he is consistent with his character. Okay, ito yung sa John chapter 8, verse 44. For you are the children of your father the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth, because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. So dito palang pinakilala na ni God sa atin kung sino si Satan. Okay, so kilala na natin si Satan? So si Satan loves lies, loves deception, and evil things. So pag ang isang tao daw na gusto niya din gawin ito, siya ay spiritual children ni Satan. Tell yourself, I am a spiritual child of God. Go! I am a spiritual child of God. Amen. Hindi tayo yan. No? Yung spiritual children ni Satan. So it means if we have the character of Jesus, who is merciful, loving, gracious, compassionate, having a relationship with Jesus, doing things for God's glory, then we are God's spiritual children. No? Amen ba? So let's be aware, mga kapatid, that lying or lies is Satan's primary weapon against God's children. Tingnan nyo, yung sa image, habang hinahanap ko ito talaga, Jesus name. Ano ba ito? Kasi hinahanap ko talaga para makita natin na merong nangyayari sa spiritual realm. Now, there are whispers of enemy. Yung iba nga naka-experience talaga sila ng literal na whisper. Dahil, na sila, na-overcome na sila ng fear. Na-overcome na sila ng enemy because of their doubt sa kanilang relationship kay Lord. So, that the enemy really whispers mga lies. So, next time, bisa na pa ang i-whisper ng enemy, kabalo na tanga, strategy yan siya ni Satan. No? So, hindi ta dapat basta-basta magpati, or hindi kita magpati sa whisper sa enemy. No? Some of this, ang mga ng mga whispers, for sure, lahat tayo naka-experience. There are times na
tayo na hindi ka love ni Lord. Tama ba? Di ba? Yes, it's a lie. Kasi alam na natin, kung nabasa na natin, love tayo ni God, no? Ilang beses. Napakamatay ba naman si Jesus, no? Or namatay si Jesus, no? Namatay ba naman si Jesus sa cross sa atin? Di ba tayo love? Di ba? And then, ano ba ang whisper? The Bible cannot be trusted. Di ba habang nag-devotional, habang nagbabasa sa word Lord, ay, hindi yan totoo. Uy, totoo talaga si Jesus? Ito nakasulat na, no? Totoo ba? May mga questions pa rin, no? Kasi may mga whisper ng enemy. And, meron whisper din na your good works will get you into heaven. Sige lang, maging mabait lang tayo sa kapwa natin, hindi lang tayo nakakasakit. Ganun, no? Pero walang relationship kay Lord. So, love lang, ganyan. No? Pero, hindi naman love si Lord or hindi naman in-accept si Lord sa kanyang buhay. Hindi nag-obey kay Lord. So, o di kaya, meron din, mga whisper ng enemy na you're getting sickly. So, the enemy is facing you na, ay, hindi ka nagagaling. Hindi ka nagagaling talaga. No? But then, when you are reading the Word of God, no? By your stripes, I am healed. No? By His stripes, we are healed. Sa cross pala na i-demonstrate na yun ni Jesus. All we have to do is to have faith to receive it. Amen ba? So speaking of itong mga whisper ng enemy. Ito naman ang experience ko. Sige, para maging siya, realistic ang story. Ito ang experience ko. It is true no, na we cannot give what we don't have, right? Alam niyo po ba na bago kami umakyat dito para mag-share ng word ni Lord, there are times na tinatest kami. No, kaya may mga allowed na mga situation for us to to understand kung ano yung aming i-share. Glory to God. Okay. So ito yung pina-experience ni Lord sa akin para may wisdom about this. So this month is I was actually informed na mag-preach talaga ako ngayon. And alam ko na belt of truth, no, yung preaching. Pero wala pa yung yung word mismo. So while waiting for this day, I have this discomfort sa ilalim ng kilikili ko. No? Masakit siya, pag-touch. May makapaa ko na parang nabuko. So bigla ako nag-worry. Sabi ko, ano to? So ang ginawa ko, umiyak ako kay Lord. No? Of course, umiyak ako kay Lord. Pero after yun, nag-pray ako, Lord, heal me, I cancel this in Jesus' name. Pero maya-maya, pumunta sa cellphone na search. Loves, ganyan, no? Na pumunta kay Dr. Google. No? And then, syempre, pinakita ni Dr. Google ang kanyang sariling diagnosis. At bigla ako natakot. Wala ko in Jesus' name. Ano to? So, dahil doon sa binigay na diagnosis ni Dr. Google, nagsige ako touch sa underarm ko. Ano na yung namin ko. Wala, ano talaga to? And then, dumating na talaga sa point na lumapit na ako kay Pastor Edison. Humiga ako sa tiyan niya. Sabi ko, sweet. Nag-emote ako. Nag-drama-drama. Nag-bukul ako, sweet ko. Ganyan. And then, may nag-whisper sa akin ba na, ala, yan pala ang reason. Kaya hindi pa kayo nagkaanak. Kasi may yung mga guys doon, ang mga whisper, no? Kaya ganyan. Tapos grabe yung drama ko. Kasi nga, what if, kahit na, nag-pray na ako kay Lord. No? So, that time is, napasalamat ako kay Pastor Edison na kahit na nasa bahay kami, as husband as well, and wife, pastor pa rin siya. No? Pastor, nirebuke niya ako, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, alam mo naman na whisper yan ng enemy, nakinig ka pa. So, that time is, binuhusan ako na malamig na tubig. Pero binuhusan ako sa likuman, whisper pala ito. Tapos, naalala ko yung title ng preaching, Belt of Truth. So, sabi ko, ay, Jesus' name, I cancel the lie of the enemy. And then, alam niyo ba, no? Lord, praise God talaga sa grace ni Lord. Alam niyo ba na habang nagpating na ang preaching and then nag-add na ng wisdom si Lord, hirap ako yung kilig ko, hindi na sumakit. Wala na yung sakit. Sabi ko, hindi ko So, ano talaga the
really, oh yes, no, ang enemy, no, he will really do his best para magkaroon tayo ng doubt, no, sa salita ng Panginoon. I am so grateful kay Lord na i-allow niya man yun, no, para magkaroon ako ng testimony, no, na ang word ng Panginoon, no, ay totoo, no, at totoo din ang lies ng enemy. So this time, no, at least nalaman na natin, di ba? Kasi alam nyo, ang mind natin, playground ito ng enemy. Di ba? Siguro nyo narinig, no, na ang mind natin, no, ito yung playground ng enemy. Kasi hindi yan nababasa ng enemy. Kasi nga, di ba, sabi ng Panginoon, no, sa thoughts pa lang natin, alam niya na nagkakasala tayo. So, ibig sabihin, ang Panginoon nakakita nun. So, ang enemy is mag-inject siya, no, ng mga lies sa atin. So, gustong-gusto niya yan at nagbabase na lang siya sa mga reaction natin, no, sa mga words natin na lumalabas sa bibig natin. Amen ba? So, yun yung basihan ng enemy nung nanalo na siya. Nandok na siya. Panalo na me, no? So, this time, let's touch our ears. Sige, let's touch our ears. Dalawang tenga talaga, no? Left and right. No? Sige, let's touch our ears. And let's declare together. Pero ba dyan? Boy, yung declaration. Ay, wala? Sige, just follow, no? Follow. Sige, repeat after me. Sige, I will only listen to the truth. Nothing but the truth. Just the word of God. In Jesus' name. Amen. Good job, everyone. So yun ang dapat gawin natin. No? If we keep on hearing the lie of the enemy, no, na nag-whisper, no? Ay, ano ka, ikalag, uy, mga ganyan-ganyan, no? I-close na kaagad natin yung ating tenga. No? We cancel, we rebuke the enemy na nag-whisper in Jesus' name. No? So even Paul tells us that Satan masquerades as an angel of light. So alam niyo ba na si Satan, nagkakunwari din siya ng light, no? Naalala niyo, di ba si Adam and Eve, no? Na i-offer niya ang giagi niya sa apple ba to? Apple ba yun? No, prutas na namit kaayo, no? Na fresh. So, sila ay na-tempt because of that, no? Na pagkukunwari na okay lang siya. So, sabi ko nga dito sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14, but I am not surprised, even Satan disguises himself as an angel of light. So, dapat maging, din tayo, no? Maging aware din tayo, na minsan, no, kala natin galing yun sa Panginoon, pero galing pala sa enemy, no? Ang kanyang trap pala yun. Siyempre, magpalapit si Satan, no, na hamot, no? Hamot, or humot siya, para matempt tayo at mag-agree sa kanya. So let us really be wiser than the devil. Let us really be wiser. So why does the belt of truth is important? Number one, to keep us prepared in any battle we face. So dapat suot natin ang spiritual belt at all times para hindi tayo mag-isip ng kaaway. Kasi dala-dala natin ang truth sa word ni Lord. Amen ba? Amen. So isungsok na dali, no? Ang word ni Lord at yun ang ibato natin sa enemy. So dapat dala-dala pa na natin because it is our holder. No? Kung sa world ka, nilalagay ng weapons, ang sa spiritual realm naman is dala-dala natin ang word ni Lord against the attack of the enemy. So batuhin natin sila ng word ni Lord. Second, to help us engage in warfare through prayer. Kung hindi natin alam ang truth sa word ni Lord, ano naman ang pwede natin i-back up sa prayer? Diba? Kailangan alam natin ang truth, no? Alam naman sabihin lang natin, diba, na thank you Lord for this food. Or kung mag-rebuke tayo sa enemy, no, I rebuke you in Jesus' name. Pero wala tayong tawag ito, wala tayong support, no, doon sa ano natin. O bakit mo ginalibuke? Bakit mo ginalibuke? Ano bang meron ka? Diba? So dapat meron tayong pang bato, no, na salita ng Panginoon. Sabihin natin, no, the word of God says, He is my light and my salvation. Whom shall I be afraid? Diba, natin yan dito? Even yung mga simple na mga
verse. No? If you love us, sabihin natin sa enemy, the word of God says, He loves and cares for me. Kahit hindi na yung buo na verse, pero yun ang sinabi ng Panginoon. No, we are encouraged na kapag mag-pray tayo, dapat may kasamang word ni Lord na yun talaga ang sinabi niya. No, not-exempt the whole chapter or verse, pero kung talagang sharp ang memory mo, no, go. No? Pero yun talaga ang sinabi ni Lord. Kasi ang enemy, alam niya, no? Alam niya din ang truth. Number 3, to keep us safe in danger. Sa Psalm chapter 119 verse 105, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. So, ibig sabihin, pag daladala natin ang truth, we will not be afraid. Diba? Pag nasa dilim tayo, takot tayo baka may mumu. Takot tayo baka what do you call this one? Mabangga, no? And everything, madisgrasya. So, pag daladala natin, no, ang word ni Lord as our lamp, no, we will be confident, no, because God will walk with us even in our darkest moment. Amen ba? Amen. Number 4, to keep us stable. Without the belt of truth, we are lost, and the schemes of the devil will surely empower us. We will not be able to stand here as Christians, kaya higpitan po natin yung ating belt, no, ang ating sinturon, by believing in the Word of God, by remaining, and by allowing God to keep on transforming us through His Word. Amen ba? Dapat lang po tayo dahil napanalo na ng Panginoon. All we have to do is to stand here, no? Hawakan natin yung ating belt of truth. Sige, sabihan mo ang katabi mo ngayon, isuot mo yan, kapatid. Yes, amen. Higpitan na kayo, baka mahulog pa rin. No? So, dapat higpitan pa rin natin. Ngayon, alam na natin ang totoo at ang mga lies ng enemy. So, we are now well-informed, no, about belt of truth. Ang kailangan na lang po natin is i-accept, no, ang katotohanan at i-apply natin sa ating mga buhay by God's grace. Amen ba? Amen. So, in conclusion, to understand how to put on the belt of truth, we must first recognize that this belt of truth is God's belt. No, it belongs to God and the foundation of the Word. Very well, no? Armor of God, a belt of truth. Father God, we thank you so much for this day, O God, for opening our eyes, Lord. In-expose niyo po ang enemy, O God. Maraming salamat. Thank you for this shield, O God, the belt of truth, Lord. We pray, O God, for everyone na this belt of truth, O God, will always remind us, O Lord, kung gaano ka po kabuti sa amin, because, Lord, you have given us this shield, Lord, from the attack of the enemy. Father, O God, we believe in your truth, Lord, the truth of your word, the truth of your power, O God. Lord, paglabas po namin, Panginoon, kami po ay ihigpitan po namin ang aming belt of truth, Lord, sa iyo. Because we love you, Lord, and we trust our lives, O God, sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang isa't isa, at hayaan niyo po na mag-remain po ang iyong salita sa aming mga puso, at mag-grow po ito, at kami po ay maging spiritually mature, upang ang enemy ay hindi basta-basta po na mag-whisper sa amin because we already know the truth. Father, thank you so much. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' mighty name, amen.